just drifts away. And I look back on the years with memories of happiness and bitter tears. Through it all there is a common thread which cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you are working to fulfill your plan. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my thankful heart will say, all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Blessed Thursday evening, Team Focus! Yeah! Wait, let's go. Once again, we are back sa ating programa and I believe that this will always be a great blessing para sa bawat isa. Good evening, Sir Maki, Sir Dominic. Good evening sa inyo. And of course, good evening din sa ating mga viewers north, south, east, and west corner. And to our viewers nationwide and worldwide, enjoy the program. Keep tuning in. And of course, to our Google Meet crowd, a blessed Thursday evening sa inyo lahat. Yes. And pag nasa Google Meet kayo, siguraduhin nyo na naka-on ang mga camera ninyo. Yes. Wave your hands. Amen, amen. Lahat ng mga nasa Google Meet crowd natin, put your hands up in the air. Yeah. Kaway-kaway naman kayo dyan and everything. Inusog ko lang kasi magkaka-stiffneck ako pag Alright, yeah. Turn on your cameras. Yeah, mga nandiyan dyan. Meron pang mga hindi naka-turn on ng camera nila. Let's turn our camera on and listen to the music in the air. Iba yun. Turn your Iba yun, radio on. sorry. Alright, bati muna kayo, Sir Dominic. Men, binabati ko nga pala. What's up?
Binabati ko nga pala yung mga young people, lalo mas sinenda ko ng link. And shoutout nga pala sa grupo sa Trusted Timothy. Don't forget mamaya may meeting tayo. And kay Mami, kakabati niya lang kanina. Good evening po. And binabati ko rin Pastor Hilo Reno. Magandang gabi po sa inyo lahat. And sa mga nakasama dyan, alam ko nakita ko si Pastor Hill watching sa Facebook Live. Sisendan ko po kayo ng Google Meet link. Sir Maki. Yeah, maraming salamat po. Pasalamat ako agad. Wala ko pala. Shoutout po sa inyo lahat, no? Sa North, South, East, and West Corners na nanonood na po ngayon. At sa kapapasok lang na si Dan Joshua Bernades is watching. At makinig ka, marami kang matututunan ngayong gabi. Alright, so mag-send po kayo ng picture sa lahat, lalo na sa mga nasa stations. Marami tayong mga stations ngayon. Mamaya sa dulo, babatiin namin kayo. And keep tuning in because ngayong gabi maganda ang pag-uusapan natin. Ano day? Halloween special. Halloween special. Hindi. Keep tuning in. Maganda ang pag-uusapan natin. At magsubaybay kayo kasi pag di kayo nakaitim at naka-blue, magtatanggalan tayo. Halloween. Kaya pala naka-uniform din. Alright, so kaya keep tuning in and be a part of this program. Magpasa ng link, no? Share na yung link sa mga kagrupo ninyo at yung Facebook link sa mga kasama ninyo, sa mga kaibigan. Share nyo na sa bagong kapitan ng barangay ninyo. Share nyo na rin yan. So, just keep tuning in and enjoy the program, alright? So, Sir Joe. Tuloy mo lang. Okay. Mabasa ko lang Google Meet link kay Mabasa Pastor. Google Meet link. Alam mo, Sir Joe, maganda pag-uusapan. Yes, sir. natin. Ako excited ako sa pag-uusapan. Hayaan na natin, Sir Joe, mag-introduce. But, alam niyo, it's a part of ito yung kanina nung minessage ako na Sir. Lalaba ako eh. Glaba ka? Oo, laba ako eh. Yes. Tatlong salang ako sa Tatlong salang. washing eh. Oo eh. So, abang minessage yun, nabasa ko yun, sabi ko, napakaganda ng pag-uusapan natin. Amen, Actually, amen. para sa akin, Sir Dom, it's a part of maturing. Yeah, yung Amen, amen. maturity, no? Yung malaman mo yung bagay na yon, no? At malaman mo yung matutunan mo at ma-realize mo na meron ka palang pinagdaan ng ganun. Yes. Oh, kasi alam mo, Sir Dom, ang isa sa mga nakita ko tuloy nag-dispatching, Sir Berjay. Kamusta? At May chat ako sa'yo. kung yung malaman mo, Sir Dom, yung ganong bagay, Sir Jow, team focus, mamaya maintindihan nyo mamaya yung sinasabi ko. Pero yung malaman mo na may galing ka sa ganong sitwasyon, pag nalampasan mo yon, it's a part of maturity. It means you are maturing. Amen, amen. Diba? So, yan yung para sa akin kasi, Sir Dom, isa to sa mga medyo kulang siguro na pagkaintindi ng maraming kabataan ngayon. Diba? Kasi marami nila, alam mo, isa sa mga para medyo makarelate na sila ng konti. Tandaan nyo yung lagi nyo sinasabi or laging sinasabi ng mga matatanda, lessons learned. Yan. Pag talagang sinabi mo yan at in-apply mo yan sa buhay mo, it means you are maturing. Pero hanggat binabalik-balikan mo yan, medyo kailangan mo mag-mature. Yes, Sir Jow? Amen, amen. Kasi nga, eto kasi yan. Naamoy ko na naman, parang may bawang na. May Sarap bawang na naman. Sir Randy! Nagugutom na naman ako. Di pa ko nakain. Anyways, napaganda na. We're still on the topic maturity. Of Amen, course, amen. hindi natin sisimulan yan na hindi binabasa ni Sir Dominic yung ating main topic sa verse po na yan. Sir Dominic, pakibasa. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish Ay, things. hindi Yeah. ako bumili ng mga motor nyo. Yeah. Yeah, kaya ko sinasabi yan. Kaya natin, maganda yung verse na yan. Kaya natin napili ito. It's because sabi ko nga, this has been a very important issue sa buhay ng maraming young people. Napaka-importante nito, young people. Sa inyo, maturity is very important. Ulitin ko lang, because I don't want you to forget this. It's not your age that will tell you that you're already matured. Amen. No. Yes, sir. Amen. No. I said no. You see? It's not your age that will tell you that you're already matured. It's not even your physical condition that will tell you're already matured. You see? Maturity always has something to do with what the Bible's saying. How you understand, how you think, and how you converse, how you speak. You see? And all of those things, commanded yan
ng ating isipan. Parang tinuro ko yan kahapon sa Women for Christ Conference, First Women for Christ Conference, pagdating sa purity. It's all in the mind as well. You see, it also has something to do with everything. Kaya nga maturity, sabi ko sa inyo malalaman nyo ang maturity ninyo. Team Focus, put this in mind. You will know your maturity kung mapapansin mong may pagbabago na. Katulad ng sinasabi mo kanina, Sir Maki, meron ng pagbabago kung paano ka makipag-usap. You see, hindi yung sinasabi ko na slang ka na mag-Tagalog, ha? Hindi yun. That's not what I'm saying. Hindi yung paano ka kundi kung paano ka nakikipag-usap, paano ka nagdi-deal. You see, sa mga hinaharap mo, sa mga kaharap mo, paano ka nagdi-deal na sarili mong problema. So, that's what it's implying. Hindi lamang yun. Even how you understand things. You see? Because ang isang bata, ito yan isa sa maganda yan. Pagdating dyan, ang isa sa mga palatandaan nag-mature ka, pagdating sa iyong pangunawa. You see? Kung paano mo inuunawa yung mga bagay. Sabi mo nga, Sir Maki, kanina, pag paulit-ulit ka, doon sa bagay na yun, sabi, hindi mo nauunawaan yan. Yes, sir. Amen. You see? Kaya ako sinasabi yan, kasi pag paulit-ulit ka na dyan, hindi mo nauunawaan yan. So, ang may ganun lang na problema ay mga bata. Kailangan mong ulit-ulitin para sa pagtanda, matatandaan nila yon. You see? Pero kung ikaw ngayon ay nandiyan dyan sa kalagayan mo, Team Focus, at paulit-ulit at pabalik-balik ka doon, bata ka pa rin, iho, iha. Bata ka pa rin mag-isip. You see? Kaya napaka-importante yan. Hindi lamang yan. Ano sabi dyan? I understood as a child, I thought as a child. Paano ka mag-isip? You see? Kailangan may practice nyo na sa inyo ito ngayon, Team Focus, kung bakit ko sinasabi yan. Kasi if until this time, ang isip mo ay para pa rin sa ikasasaya mo, that's not maturity at all. You see? Yung sabi nga ni Pastor yung selfish attitude, you see, pag puro ka pa pansarili, wala ka pa dun sa maturity mo. You see? And itong pinakamaganda dyan na dapat ninyong makita, young people. Team Focus, pay attention to this. Kayong mga nasa Google Meet, kayong mga nasa Facebook, even sa mga adults na nanonood dyan sa Facebook, magandang gabi sa inyo. Itong pinaka dapat ninyong matandaan. Isa sa pinaka nakakatakot na kalagayan sa buhay ng maraming presenting. Ikik mo nga yan. Okay, nawala. Alright. Isa sa mga pinaka nakakatakot na pangyayari, Team Focus, listen to this. Isa sa pinaka mga nakakatakot na mangyari sa buhay mo ay yung hindi ka mag-mature. Amen. Amen. Tandaan nyo yan, Team Focus. Yan ang mas nakakatakot na pangyayari sa buhay mo. Amen. Bakit? Amen. Dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda mo. Yes, And sir. in fact, Amen, amen. the truth, the reality is, a lot of people, I'm not trying to disregard their experiences or their age. You know, I do respect the elders, but it is just sad to say and to see na maraming mga matatanda ngayon na isip bata. Yep. Amen. Tama. There's a lot of people who are older in age than the Team Focus, but how they think, how they speak, how they understood, and how they speak, how they understand, how they think, pambata pa rin. All are still childish. They still have that childish attitude. Nakakalungkot yan. You see that? Yun ang sinasabi ko. Kasi alam nyo, kaya nga sabi ko, inuulit ko, yan ang pinaka nakakatakot. In fact, dahil ngayon ay sinasabi ng, ano tayo ngayon? Holiday tayo ngayon. Holiday. Dahil ang sabi nila ngayon ay Araw ni Panching. All Fonsos Day. All Fonsos Day. Oh. Kasi All Souls Day daw ngayon. So pag-uusapan natin yan. Si kamatayan. Hindi. Pag-uusapan natin ngayon, yung mga nakakatakot. Uy. Yung mga nakakatakot na pangyayari sa buhay. You see, sa buhay ng isang kabataan. Isang kabataan, ha? Tignan mo, eto yan nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Special Saan? edition Special Holiday edition. Holiday. 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 Ilabas mo yung holiday Ilabas mo, natin. iho. Yan ang holiday natin. Yun. Nakikita nyo dyan. Si Putz. Yan, it is the most scariest thing. Yan ang pinaka-importante. Tandaan nyo yung sinabi ni Pastor Hill. It is the most scariest thing. Di ba? When you put yourself in the situation where the devil is the one who is controlling you. Yan, Amen, nakikita nyo amen. yan. You see, ang pinag-uusapan natin ngayon is
yung nakakatakot na pangyayari sa buhay nyo. Yep. Proverbs 13:13, Sir Maki, basahin mo yan. Proverbs Nakalagay yan. chapter 13, verse number 13, as you can see in your screen, whoso despiseth the word shall be destroyed. Biro, nakakatakot na yun, sir. Oh, parang may zombie yung bakod eh. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Yan. Alright, yan ang sinasabi ko. The scariest part of your life is that kapag ka hindi ka nagmamature. Yun. Amen. At pag hindi ka nagmature, isa lang ang may control sa buhay mo. Eksakto, yung sinabi ni Pastor Will. Ang nagko-control sa buhay mo ay yung persona na ayaw kang mag-mature. Yun ay si Job Blue. Umalis ka na sa cheesy. Yan ay si Job Blue. O, Naka-blue eh. Naka-blue siya. Naka-blue siya eh. Oh, ginagaya tayo eh. Ginagaya Ganyan tayo. talaga ang Job Blue. Imitator. Imitator. Yeah. Oh. Yeah. Oh, di ba? Kaya ko sabihin niya yun, I see dead people. Sakit sa tenga. Sa tenga naman ng sound card. Anyways, again, kaya ako sinasabi yan, di ba? Napaka-importante, ang pinaka nakakatakot. Okay, yan, pag-usapan natin to. Sir Dominic. Halimbawa, Sir Dominic, ito, kasi pinag-usapan natin to eh. Yes, sir. Yan yung yan What yung aking is the eh. most scariest thing in your life? Yung ang laki mong tao, tapos bigla ka nagtago sa kumot. Hindi Yung yun. pinaka-nakakatakot yung Hindi, tulog kayo, ito bigla yan, ka ito- nahulog. yung parang ka nahulog. Parang ka nalaglag. Hindi, totoo yan. Ang tanong is, what is the scariest part, hindi lang of your life? You Man. see? The scariest part of your Christian life. Man. Yeah. Dapat i-specify natin yan. Dapat maging specific tayo dyan. You see, kung ikaw ang tatanungin, Sir Dominic, anong pangyayari sa buhay Kristiyano mo, ang para sa iyo nakakatakot. Nakakatakot na pangyayari sa buhay Kristiyano mo. Oh, Teka lang, tinan mo. Hey! Oh, yan, yan. Sige. Inunahan mo ko eh. Sorry. Okay, sige, tuloy. Hindi, sir. Tingin po sa tanong. Ito po, sir, ang pumapasok agad sa isip ko yung tinanong nyo. Paano nangyari yun? Sarado naman yan. Isip? Okay. Isip, hindi utak, okay? Isip, hindi utak. Ano Okay. yung mas mundo pa sa earth? Alam, magsasalita pa ako, hindi. Mas masakit pa sa hurt? Mas mundo pa sa earth? Kala ko, ganun yun. Sige na! Sige na. Oo. Ito na. Sige, takutin mo sila. Ito po. Focus ito po ha. Sa akin, sir, ang Wala ka pinaka naman nakakatakot. sabi. Ito Ikaw yung ang tatanong eh. ang pinaka nakakatakot sa parte na aking kristyanong buhay po, yung takot kang magbago. Okay, Man. for the better. Okay? Nasanay na tayo sa ating comfort zone. Yan. Yeah. Especially po, Personal to ha? yes sir, Personal to. personal sir. Kasi nung, Kasi especially, pag kasama kami, hindi na personal. yes sir, especially po nung, Personals na yun. Marami na tayo. ano ba? Sige. Lalo na po nung pagka-graduate ko nung PSS. Yan. So, ang pumasok agad sa isip ko, ang dami na. Anong gagawin ko after this? Ano nang gagawin na to? Ano na yung susunod na step ng buhay ko? So, sa akin po, saganang sa akin, sa totoo lang po, takot po akong mag-improve. Okay? Basically, sa pinag-uusapan natin, spiritual growth. Biruin nyo, pinag-uusapan natin is spiritual growth. And yet, nung graduate ako noon, is takot ako sa spiritual growth. Sinasabi ko nga po, takot ako noon sa umalis sa comfort zone ko. Ano yun? Sa bahay, walang ginagawa, tameme, tingin sa cellphone, pag may gagawin, yun lang naman ang gagawin mo, maghapon, tumingin sa cellphone. Pag tinanong ka, busy ka ba? Oo, busy ako, kakascroll. O, di pa uso nun yung reels, pero ang dami mo nang pinapanood na video. Pero sa akin po yung ganun. Takot nang mag-improve. Tapos pag umaga, tatanungin ka ng magulang mo, anong plano mo sa buhay mo? Di ba? Umagang-umaga, breakfast kay madam, shout out sa'yo. Umagang-umaga, ang tanong, ang bungad na bungad kagad sa akin sa umaga, anong plano mo sa buhay mo? Umagang-umaga yan. So, sa akin naman, dahil sa siyempre, isa na po yan, ang sumunod pa doon, ang hindi ko ma-accept sa buhay ko noon is, sa totoo lang, Team Focus, alam ko problema natin to, yung word na katamaran. Yan yun. Kaya, kung ayaw natin gumawa ng move, wala nang ibang gagawa ng move sa buhay natin, kundi ang Panginoon.
Kaya ang nangyari sa akin noon, sunod-sunod na yung sunod-sunod na yung suspension, sunod-sunod na yung mga, kumbaga ang nag-reveal na ang nag-reveal na rin sa akin, ang nag-reveal na rin ng kalokohan ko, ay wala nang iba, kundi yung Panginoon. Yes, tahimik ako, wala akong ginagawang masama, pero yung ginawa, yung ni-reveal sa akin ng Panginoon yung ginawa ko, ano ba? May plano ako sa buhay mo, pero ikaw wala kang gagawin. Yun yung rinirbil sa akin ng Panginoon, nagsimula yan sa preaching. And then, nagsimula, kaya hanggang ngayon, yung pa rin yung verse ko, Proverbs 7:7. Kasi, what's next? Yun ang laging tanong sa akin eh. Yun ang tanong sa akin nung preaching na yun. Hanggang ngayon, what's next? Sa'yo, Dominic, anong gagawin mo? What's next? Ano, hanggang dyan ka na lang? Kaya yun kaagad ang tanong sa akin. Yun ang tanong ko agad sa akin. Sobrang takot ako noon. Alam, ba naman, pag tinanong ako noon, gusto mo bang mag-improve? Yes. Oo ako. Pero deep inside, ayaw ko kasi nandun ako sa masarap na buhay. Kompanting buhay. Na kinakalimutan ko, bilang isang Kristiyanong buhay, sabi sa Biblia, but grow in grace and in the knowledge. Ang problema sa akin, puro na lang ako grasya. Yan, puro na lang sarap ng buhay ang natatamasa ko. Ang kinakalimutan ko, yung knowledge na ini-impart sa akin ng Panginoon, sinasarili ko na at hindi ko ina-apply. Kaya sunod-sunod yun eh. Ang kaagad sa akin nun, sir, ang sinabi kaagad dun ni, sa preaching, okay? Tanong niya nun sa preaching, pag-graduate ka pa ng Bible school, para saan pa yan? Diba? Pag-graduate ka pa sa anumang kurso, preaching yun, pag-graduate ka pa sa kurso na pangarap mo, para saan yan? So kaya yun kaagad yung nag-impact sa akin. So yun, sir. So paano ko tinakil yun? Paano ko tinakil yung fear na yun? Wala akong ginawa. Yun po yun. Wala akong ginawa. Tamad nga ako, sabi ko. Pero yung ginawa sa akin ng Panginoon, siya na po yung pumalo sa akin. Sunod-sunod na yun. So nawalan ako ng ministry noon. Sabi ko, Panginoon naman, pandemic po yun. Okay, pandemic. Panginoon naman, anong gagawin ko? Tameme ako sa bahay. So na-realize ko, pina-realize sa akin ng Panginoon yun, na, ganyan ang buhay mo ngayon, walang kwenta. Yung kinakatakutan ko na buhay na ayaw kong mangyari sa akin, yung, alam niyo to, yung people yung loser na buhay. Yeah. Spencer knows that. Ayaw nyo yan eh. Ayaw nyo malabelan na ganyan eh. Loser kayo. Diba? Parang pag tinignan kayo sa standard ng mundo, loser kayo. Diba? Ayaw nyo nun. Pero yung pala, dahil sa ayaw kong mag-improve, ayaw kong baguhin yung ginagawa ko, ayaw kong umalis sa comfort zone ko, yung Diyos na yung gumawa nun sa akin. Yeah. And now, ano na nangyari sa akin? Pinarealize sa akin na wala yan, Dominic. Hindi yan ang buhay na gusto ko para sa'yo. Kaya sunod-sunod yun. Kaya ang ginawa ng yan, sabi ko nga, Panginoon na yung kumilo sa buhay ko. Yan, sunod-sunod na, Sir Maki, Sir Joe, pinaalala, Dom, gawin mo to. Mag-focus ka muna sa area. Yan. Mag-focus ka muna sa ministry. And naalala niyo po yun, sir, nung lumapit ako nun, sir, sa Thursday night. So, sir, umiyak pa ako kay Sir Joe. Sir, di ko gagawin ko. So, sabi niya nga, ayusin mo muna yung unang-unang relationship sa magulang, tapos relationship sa Diyos. Kasi pag maganda yung relationship mo sa Diyos, sigurado ako, mas magaganda pa lalo yung relationship mo sa magulang mo and of course, sa church. Kaya yun, sir, yun po yung sa akin. Scariest. The scariest part in your life ay yung, pakiulit mo nga lahat. Hindi, totoo yan. Maganda. Kasi, alam mo, sa lahat pwede kasi mangyayari yan eh. Kasi, alam mo, yung, buti nga, ganun yung nakakatakot eh. Yung parang wala ka nang gagawin para sa Panginoon. Yun yung isang nakakatakot yan na sitwasyon sa buhay. Paborito ng Diablo yun, sir. Yeah, idle time ng idle tao. time yan. Diyan siya bibuelong sisingin. Kaya sinasabi ko sa inyo, young people eh. Minsan, akala nyo kasi, ang akala nyo kasi is that, alam mo yun, pagka parang wala kang ginagawa, okay lang. Maya, mawawala na ng battery yan. Hindi yan. Tinan mo, maabutan to. Sir Maki, ano masabi mo? Ako, sir, talagang nakakatakot na pangyayari talaga sa Kristiyanong buhay. Ayoko kasi kinakabahan ako eh. Natatakot din ako eh. Bangungot ako eh. Hindi, sige, tuloy mo. Hindi, ang isa, sir, sa mga nakakatakot na kinakabahan talaga ako, sir. Sige. Isa sa mga pinaka-scariest moment ng aking Kristiyanong buhay, sir, yung
yung mga panahon na talagang sobrang passive ko na sa mga nangyayari. Yeah. Oo, That's isa right. talaga. Yan sir, bilang isang... Nakakatakot na pakiramdam yan. Ay, sir, Yan ang ako sinasabi ko, sinasabi, young sir. people. Totoo bilang yan. kaya nga 'di ba lagi kong sinasabi talaga yung tuloy mo nga sir Dom. Yung yung lagi kong sinasabi na isa sa mga pinakadelikadong kabataan, yung lumaki sa simbahan. Kasi yan talaga yung pinaka nakakatakot na punto ng pagkakataon ng buhay nila. Yung mapunta ka sa isang sitwasyon na makasanayan mo ng lahat. Yeah. Amen. Kasi sir, alam mo, ito lang Pag nakasanayan mo na ang isang bagay at pinili mong na nandudong, halimbawa, araw-araw mo nang ginagawa, may tendency na hindi mo na mapansin yung kahalagahan nun. Yeah. Diba? Tsaka sir, di ba kung maalala ninyo nung pinagsalita tayo ni Pastor nung Wednesday, I defined the word passiveness. Di ba? Yung isa sir sa mga pinaka... Wednesday? Yes sir, Wednesday. Nung nakaraang Wednesday. Okay. Sir, tawag ka ni Koy, yung mic mo daw. Huwag ka maingay. Sige. Ah, Huwag tayo papaalata. Sige. Kunyari, hindi mo inabot yung mic. Okay. Yun, hindi halata. Okay. Hindi, yung sir, yung pagiging passive kasi, when you define the word passiveness, akala nila yung parang masasakupan niya kasi yung salitang neglect eh. Diba? Akala nila basta ganun lang. Pero ang pinaka nakakatakot sir kasi sa salitang passiveness, yung mawala yung excitement mo. Letter P. Yung enthusiasm mo sa isang bagay mawala. Doon mo kasi madidetermine. Kapag nawala na yung enthusiasm mo sa isang bagay at hindi ka na naging enthusiastic patungkol dun sa isang bagay na yon, maunang-una mo yung halaga at importansya. Parang parehas lang yun. Yung halaga pala. Pahing kape. Yung halaga. Yan yung mawawala sa'yo. Pag hindi mo na... Nagkanton ka kasi. Nagkanton. Hindi. Liit lang naman yun, sir. Isa lang yun eh. Oo. Sinugutom kasi ako eh. Hindi. Yang ako Hindi, yun na nga, sir. Pag nawala na yung enthusiasm mo sa isang bagay, hindi mo na makikita yung importansya nun. Kasi wala na eh. Kumbaga parang nakasanayan mo nang gawin. O, halimbawa, tinan nyo. Sa sobrang sanay nyo magbasa ng Bible sa buong buhay nyo, ang tanong paggising nyo ba kanina umaga, nagbasa ba kayo ng Bible? Ilan lang makakasagot ng oo, ilan lang makakasagot ng hindi. Kasi sir, alam mo, dito sa ating simbahan, everything ay binigay na sa atin. Kumbaga, ang terminology nga natin dyan, spoon feeding na talaga eh. Talagang sinusubo na sa atin lahat ng prinsipyo, lahat ng pwede natin matutunan para maging isang maayos na kabataan ka. Pero once na dumating na si Mr. Passiveness sa buhay mo, di ba? Yan yung pinaka nakakatakot. Sir, believe me, ito, Sir Dominic, yung iba sa inyo, alam, talagang makikita, hindi mo na makikita yung importansya at saka yung sir alam mo, isa sa mga pinaka nakakatakot sir na pangyayari sa buhay ko nung dumating yung pagiging passive ko sa lahat ng bagay. Yung hindi mo na malalaman kung nasang lugar ka na. Yung lugar na kung saan ang bukod akala ng tao safe ka. Come on. Di ba? Pero nasa lugar ka pala ng distraction. Amen. Diba? Amen. Kumbaga, parang sobrang ang galing. Pag ganun ka talaga, ang lupit mo na talaga eh. Kalahin mo yung safe zone mo, ginawa mong danger zone. Totoo yan. That's Diba? right. Yan yung Amen. isa team focus sa pinakadapat yung tandaan. Kapag pumasok ang passiveness sa buhay nyo, kabahan na kayo. Kasi yung lugar na kung saan sana, hindi ka madidisgrasya. Pero ang ginagawa sa'yo ng Diablo, doon kanya dinidisgrasya. Yung lugar na kung saan sana, pag nandiyan ka, maayos ang buhay mo. Di ba? Pero doon nasisira ang buhay mo. Yeah, Pero ang tanong, that's right. ang tanong, nasa lugar ba yon? Ang usapan, hindi. Kasi sir, tinan mo, halimbawa ako, simbahan ako lumaki na ako sa simbahan. Sir Dom, kasabay na tayo sa simbahan. Bakit may mga ganong pagkakataon pa rin nangyari sa buhay ko? Nawala sa ministry, nagkandablentong blenktad ang buhay. Diba? Kahit anak ng pastor. Kung lahat na lang yun, sir, titingnan mo, ang ganda ng pwedeng maging outcome ng buhay ng isang kabataan. Lalo na kayong mga dito na lumaki, sa simbahan makinig kayo ng maigi. Pag pumasok ang passiveness sa buhay nyo, nasa safe zone kayo, pero hindi nyo namamalayan, doon kayo nadidisgrasya sa safe zone ninyo. Which is, yan ang plano ng Diablo. Napaka niyan, mabigat. sir. Kasi Amen. mabigat ko, Actually, sir. Kasi, maganda itong sinabi ni Ma'am Yang dito. Ano yan kaparehas yan eh.
Nakakalungkot. Ang what is scariest, what is scary is when you're treading the path alone. Yeah. Totoo It's yun, sir. without the God-appointed people na makakapaggabay Totoo sa'yo. yun, sir. Kasi, Amen, sir. Amen. kasi sa Team Focus, you cannot deny Oh, yeah. the truth. Kailangan nyo na may kasama na Totoo in-anoint yun, sa sir. inyo ng Diyos na maggabay sa inyo. Amen, Pag amen. sinolo nyo yan, knowing yung sinasabi ni Sir Maki na kaya mo kasi matagal ka, may ministry ka na, o ngayon, edi wow. Alam mo, sir, totoo yan. Come on, May amen. mga nakausap ako, sir, ng mga nanay noong nakaraan. Sinabi ko yun sa kanila. Ito kasi yung problema ng mga kabataan ngayon. Tayo, katulad ng sinasabi ko, ako dahil naging passive ako, for example na lang, kasi yan, isa sa mga scariest talaga. Taon ang binilang dyan, Sir Dom. I'm telling you, taon naging bangungot ng buhay ko talaga yan. Yung pagiging passive na yan. Kasi, ito yan eh. Pag naging passive ka na kasi, di ba, nandito ka sa simbahan, inilagay ako sa isang lugar, gaya ng sinabi ni Ma'am Yang, na nandoon yung mga taong makakatulong sa akin at kayang mag-protect sa akin kasi alam nila yung ginagawa ko. Di ba? Alam nila yung ginagawa ko at sila yung nagtuturo ng dapat kong gawin. Pero kapag lumabas na ako doon, at sabi nga ni Ma'am Yang, naglakad ka sa isang way na ikaw lang, na ikaw yung tinatahak mong pathway, alone ka lang, sino magpoprotekta sa'yo? Ibig sabihin yan, sabi ko nga doon sa mga kausap ko, ang mahirap kasi, ang nangyari, lumabas tayo doon sa isang sitwasyon na hindi na tayo kayang protektahan. Bakit? Sinolo mo eh. Hindi na, halimbawa, andito ako sa poder ni Sir Jow. Nakikita niya bawat galaw ko. So, constantly, nakakatanggap ako ng warning. Diba? At dahil naging passive na ako na hindi ko na nakita yung importansya ng warning na yun, lumabas ngayon ako doon sa protection ni Sir Jow. Sa pagsasama namin. Noon lumabas ako doon, sino na magsisita? Paano niya ako sisitahin? Hindi niya na alam yung ginagawa ko. Hindi niya na nakikita yung ginagawa ko. So yan ang danger kasi pag naging passive ka sa isang bagay. Diba? Pag naging passive ka na sa isang bagay, you will never see the importance of protection. You will never see the importance of guidance. That's right. Bakit? Kasi wala eh. Sanay ka na eh. Ngayon, dahil sa sobrang sanay mo, hindi mo alam, naglalakad ka na pala mag-isa. Yeah. Wala Amen, ka amen. na pala doon sa lugar na kung saan may nagbabantay sa'yo. Oh, yan, Yeah. nasa safe zone ka. Pero sabi ko nga, pag naging passive ka, ang ginagawa mo sa safe zone mo, ginagawa mong danger zone. That's right. Kaya tinanin nyo, bilang ito, I will speak sa mga kabataang lumaki dito sa simbahan kagaya ko. Ilan ang mas napapahamak? Tunta tayo, sir, sa ano nga yung pag sinesearch mo, ano nga yung number ng ano na tawag na? Statistics. Statistics. Capital S, etc. Ganon mag-spell. O, di ba? Statistics. Ilan ang mga napapahamak na kabataan, Sir Dom? Ay, according sa bilang ha. Compared. Lately, last Compared sa mga tagalabas at nasa simbahan. Tingnan ninyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag ang isang kabataan na lumabas sa simbahan, sa pinto o sa... hindi, sa simbahan. Simbahan talaga. Lumabas sa simbahan. Namuhay siya ulit sa labas. Ano ang balik lagi ng tao? Di ba laking simbahan yan? Yo. Yeah. Ilan ang maririnig mong ganyan compared sa mga maririnig mong nasisira ang buhay sa labas? That's right. Di ba? Ilan? If you will be honest sa mga kasama kong lumaki dito sa simbahan, ilan? Napakarami natin ang napahamak na which is, sabi ko nga sa inyo, yung safe zone natin, ginawa nating danger zone. Kaya nga, alam mo, Sir Dom, yan ay isa sa mga, sabi ko nga, taon ang binilang. Taon ang binilang, Sir Jow. Alam ni Sir Jow yan. Taon ang binilang. Ha? Taon ang binilang para maawala ako dyan sa pinaka nakakatakot na pangyayari na yan. Alam nyo, yan ay isa sa wag ninyong papahintulutan, Team Focus. Yung maging passive kayo. Kasi isipin nyo, Yeah. safe na sana kayo eh. Di ba? Nandoon na sana kayo sa lugar na kung saan magiging maayos ng buhay nyo. Pero hindi ba kayo nagtataka bakit nasira pa ang buhay nyo? Yeah. You think yung lugar na ang may problema? No. Kasi kahit saan kayo lugar, kapag passive ka, disgrasya ang abutin mo. Kaya tulad yan, lagi tayong binibigyan ng salita ng Diyos. Pero tinan nyo, ilan ang nagdi-despise sa atin? Alam natin yung sinasabi ng Proverbs 13:13 that whoso despiseth the word shall be destroyed. Pero passive, Pero passive ka, mas pinipili mo yung destroyed. Bakit? You despise the word. Ilang beses mo na daanan yan.
Pambira, ngayon lang, nakaraang buwan, nadaanan mo yan. Ngayong buwan, matadaanan mo ulit yung Totoo verse na yan. yan. Totoo yan. Oh. Sanay na. Ilang verse, ilang beses mo Dugtong lang yung topic sa, natin. sa loob ng isang taon, ilang beses mo nadadaanan yung verse na yan. Pero bakit napupunta ka pa rin doon sa sitwasyon na nadi-destroy ka pa rin? Destroyed pa rin ang buhay mo. It's because you became passive about it. Kaya that is the most scariest thing na pwedeng mangyari sa buhay ng isang kabataan kapag naging passive siya doon sa safe zone niya at gagawin niya na yung danger zone. Yun ang Yeah. sa akin, Sir. Amen. Ayun, maganda to. Gusto ko itong binitawan na to ni, basahin mo, Sir Dom. Ni, Sabi dito, sir, si Ma'am Jamaica sabi, one of the scariest moment in our life is when we play with the devil. Kaya pala ganun yung itsura ni Ma'am. And, sorry. Kumbaga hinamon mo ng, tignan mo, sabi, kumbaga hinamon mo ng punong braso ang diablo. Punong Sabi ko braso, sa'yo, yan. Ay pagsuntukan to, sir. Alam mo po na ikakapahamak mo, pero pinaglaban mo pa. Yeah. Yan. Pinagtatakpan mo pa. Yeah. Yun ang sinabi. Totoo yan. ko. Hindi kasi, alam mo, nakakatakot talaga yan. Because pag Amen, passive ka, badating ka talaga dun sa punto na akala mo may kasama ka. Sabi mo nga, Sir Ma, akala mo may kasama ka, yung pala mag-isa ka lang. Amen. Tapos sa pag-iisa mo lang, mag-isa ka na nga, naipag-bunong braso ka pa sa Diablo. You see? At hindi lang yun. Alam mo, ako talaga sa total lang, ang pinakadulo niyan, ako ito yun the scariest part of my life, yung mawala ako sa aking pagiging humble. Did you? Napatawa ko lang si Ponching. Hindi. Sabi ko natatawa siya. Nagulat siya. Nahinto yung video niya. Hindi. Alam mo, totoo yan. Ang pinaka nakakatakot na part, ito Sir Maki, dudugtugan ko yun. Pag passive ka na, sa akin, ang pinaka nakakatakot yung hindi ka na, mawala ka sa submission. Sige, sir. Yan. Kasi, sa akin, maliban dyan sa mawala ka sa submission, dinugtungan ko lang yung sinabi niya. Pero personally, para sa akin, nakakatakot sa Kristiyanong buhay kung mangyari kapag ka naging emotional ako. Oo, nakita ko eh. Pati pinsan natin, hindi mo pinalampas. Sabi ko sa'yo, masama ako maging emotional eh. Di ba? Pag ako naging emotional, yan ang nakakatakot na bahagi ng buhay ko. Because, Muntik na hindi abutan ng All Souls Day doon. Sasabay sa araw ng patay. hindi, totoo yung sinasabi ko. Pagka naging emotional ako, yan ang pinaka-scariest part. I can say that it will be the scariest part of my life. Palagay ko, Pagka sir, naging emotional ako. nakaka-scariest part din ng buhay ko yan. Tanong mo kay Sian. Hindi, kahit mamaya ba, pag nakita, alam mo yun sa si Ghost Rider? Yung pag tinignan mo siya, mamaya makikita niya mata ni Ghost Rider. O, tsaka ni Lucy. O, di ba? Ito yung sinasabi ko, di ba? Isa sa mga nakakatakot talaga para sa akin, yung maging emotional ka na. Kasi from being emotional, ang daming palalabasin ng Diablo na hindi magandang pag-uugali mo. Marami. Pag naging emotional ka na, ilalayo ka niya sa Diyos, ilalayo ka sa salita ng Diyos, ilalayo ka sa tao ng Diyos, sa mga tao ng Diyos. Pag sasarilihin ka ng Diyos na akala mo tama ka, lalapit ka pa sa mga tao na akala mo rin, na parehas mo pa lang, may tama din. Yes, sir. Yes. You see, lalapit ka pa ngayon, hahanap ka pa kayo ng mga tao na pare-parehas kayo ng sitwasyon. Ganun ang mangyayari. Ako, yan ang pinaka-nakakatakot na bahagi sa buhay ko. Biyaya ng Panginoon ay hindi pa naman tayo napupunta doon. Pero sinasabi ko nga, yan, para sa akin, that will be the scariest part of my Christian life. Amen. Pag naging emotional ka na. Kasi, alam nyo yan, young people, inilagay nyo sa isipan nyo to, ilagay nyo to sa inyong isipan, lalo na kayo bilang young people. Pag naging emotional kayo, aalisin talaga kayo sa landas ng Diyos. Ilalagay talaga kayo ng Diablo sa isang path na kung saan, kala mo nag-i-enjoy ka, pero hindi mo alam, wala nang kinalaman yung Diyos sa ginagawa mo. Amen, sir. Amen. You see, kahit pa sabihin mo na meron kang ginagawa sa simbahan, kahit pa sinabi mo, kasi sabi ko nga paniniwalain ka na ng Diablo dyan eh. You see, paniniwalain ka na, nandiyan ka naman sa simbahan, nandiyan pamilya mo sa simbahan, may ginagawa ka naman sa simbahan, ngayon, ano ngayon? You see, ito nga, just for the sake of illustration, sinabi ko nga ito sa mga kasamahan kong full-time staff. Hindi namin pwede pagmalaki yung ginagawa sa area. Bakit? Ginagawa rin ng members yun eh. It's a church job. It's a church ministry. Iniwan ng Panginoong Jesucristo yun sa simbahan.
Hindi sa particular na grupo ng tao. Amen. You see? Na kaya ko sinasabi yon, illustration lang yon. Sinasabi ko naman ito ngayon sa lahat ng mga young people. Kung meron mang pinaka nakakatakot na mga grupo ng mga tao na kung saan na very prone sa ganitong pangyayari, yung mga young people, sa pagiging emotional, young people. Yes, sir. Kayo, young people, ang pinaka nakakatakot maging emotional. Yes, sir. Amen. Yan Amen. ang sinasabi ko sa inyo. Believe me. Kasi most of the time, sabi ko nga, most of the time, hindi nyo na i-disregard nyo lahat ng tinuturo ng Biblia. Lahat ng tinuturo ng Biblia, i-disregard mo. Akalain mo, kabata-bata mo, may kakampihan ka. You see, kabata-bata mo, sasabihan mo yung mas matanda sa'yo, oh, ganito ka, ganito. Bakit? Naging emotional kang young people kasi may kinampihan ka. Sino ka para gawin yun? You see, kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason, nakakatakot kayo young people. Ito yan eh, it's either malason ka, bilang young people pag kayo'y naging emosyonal, nakakatakot na ikaw ay malason o manglason ka. Amen. Amen. Dalawa lang yan. It's either malason ka or manglason ka. Yes, sir. Manglason ka ng isipan ng kapwa mo, kabataan. Akalain mo yan? Sinira mo na nga buhay mo, maninira ka pa ng buhay ng iba. Nadadamay ka pa. Yan ang nakakatakot. Pang nangyari sa buhay mo yan. And, lahat ng pinag-usapan natin ngayon, pag inilagay, kumbaga lahat yan may sangay, ba? Pag bumalik ka sa pinakapuno niyan, ang pinaka-end niyan, pagka hindi mo inaddress yung itong mga binabanggit natin na nakakatakot na maaaring mangyari sa buhay ng isang Kristiyanong kabataan, pag hindi mo inaddress yan properly and biblically, I'm telling you, you will know na ikaw pa rin ay namumuhay sa immaturity. Amen. Ganyan lang yan. Ganyan lang kasimple yan. Alam mo, Sir Jow, itong text na ito, dito sa whoso despiseth the word shall be destroyed. Ito yung pagpapakita na kapag isang kabataang Kristiyano ka na, at matagal ka na simbahan, katulad nga ng sinabi ko, Sir Jow, na nakita mo na di ba, Sir Dom? Nakita mo na yung kagandahan ng nasa lugar ka na kung saan nandudoon ng lahat ng pwedeng mangyari na mabalutan ka ng protection, mabalutan ka ng gabay and everything. Mabalutan ka para hindi ka kasi katulad ng sinabi ni Sir Dominic kanina, Team Focus, pag ito kasi ginawa mo, itong verse na to, makakalimutan mo at mapupunta ka doon sa isang kalagayan na sabi mo nga, nasa comfort zone ka, ayaw mo umalis. Kasi akala mo okay yung comfort zone mo Mapupunta ka na doon sa pagiging passive kasi nasa comfort zone ka na. Yeah. At pag naging passive ka na, pupunta ka na ngayon doon sa sinasabi ni Sir Jow, pinakadulo, magiging emotional ka na. Yeah. At ang bagsak lahat doon, immaturity. Pero saan nagsimula ang immature attitude mo? Dito sa pag-disobey mo na to. Dito sa pag-despise mo. Kasi maliwanag yung sinasabi dyan, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Ano yung reward na pwede, Sir Jow, makuha nila dyan? Maturity. Yeah. Diba? If you didn't despise the word, young people, you will become mature. Magmamature kayo. Kasi alam nyo kung bakit, tuturuan kayo mag-isip ng tama, gaya ng main text natin. Tuturuan kayo umintindi ng tama. Hindi ka mapupunta doon sa sinasabi ng Book of Proverbs na mapupunta ka sa mga perverse people. Ano yung perverse? Binabaliktad ang lahat ng sitwasyon. Kasi kapag immature ka, how will you understand as a matured young people? Babaliktarin mo yan. Kaya nga ano nangyayari? Kahit nandito ka na, kahit nasa safe zone ka na, kahit nasa simbahan ka na, kahit may gantong programa ka nang naririnig every Thursday, mapupunta ka pa rin doon sa isang sitwasyon na, bang, wala ka doon sa tinuturo natin. Bakit na wala ka doon? Kasi, nandoon ka sa isang immature attitude na hindi mo naintindihan ng maayos. Yeah. Bakit? Immature ka nga. O, tinan mo yung bata. Ilang beses mo sasawayin yan? Hindi yan titigil hanggat di napapahamak. Di ba? Hindi yan titigil hanggat di napapalo. Yeah. Sinabihan mo nang wag iwan yung plancha. Iniwan mo ulit. Napalo ka kanina. Tingnan natin kung iiwan niya pa ulit. Di ba? Napalo na kanina, mapapalo pa. Di ba? Tingnan natin kung iiwan niya ulit. Nakakatakot yun. Di ba? Kaya nga, ano nangyayari? Bakit napupunta sa sitwasyon na immature
Kaya nga, di ba maliwanag dun sa main text natin, you understood as a child. Pero if you didn't, pero kung titingnan natin yun, Sir Dominic, Sir Jow, team focus, makinig kayo na maigi. Nandito ka na sa simbahan, isang pastor na kung saan ang laki ng puso para sa young people. May mga gantong klaseng programa, may mga group leaders ka, may mga area leader ka, may tatay at nanay kang sold out sa gawain. Yeah. Pag nangyari pa na napahamak ka, you despise the word. Which is, saan yan magre-resulta lahat? Immaturity. Katangahan. Hindi ka pa matured. Kaya nga ano ngayon na nangyari? Napunta ka sa comfort zone mo. Relax ka na. Yes. Ayaw mo nang umalis dyan. Oh, kaya nung nasa comfort zone ka na, wala ka nang paki ngayon sa mga nangyayari kasi you think you're good. Malambot ang upuan eh. Masarap matulog, aircon lahat and everything. Nasa comfort zone ka na eh. Yeah. Relax ka lang eh. Oh, pero ang nangyari doon, ano yung comforts? Ito Sir Joe kasi ito Sir. Ngayon ko lang na-realize eh. May nabigyan tayo ng wisdom ng banal na spirito eh. Binulungan kita eh. Solomon, ikaw ba yan? Hindi. May ibang na tao tayo nakapaligid dito. Ito yan eh. Tawagin Tignan mo. natin si Ed Kaluwag. Alam mo, sa mga lumaki sa simbahan, alam niyo yung comfort zone, Sir Dom, na sinasabi. Ang comfort zone. Comfort room. Comfort zone ng mga Kailangan ko yun eh. lumaki sa simbahan. Alam mo kung anong comfort zone? Ano yun, sir? Yung may nagsasaway sa kanila. Yeah. Ito, programa, may mga ganitong programa. Ginawa nilang comfort zone. Yes. Pero Amen. ang hindi nyo nakikita, kung anong meron sana sa comfort zone ninyo, nandoon lang kayo, pero ano ba nangyayari, Sir Dom, pag nasa comfort zone ka, katulad ng sinabi mo kanina, ayaw mong gumalaw. Ayaw mo na umalis. Ayaw mong kumilos, ayaw Okay. mong gumalaw. Hayahay ka na eh. Hayahay ka na eh. Ito ngayon na nangyari. Dahil ang comfort zone ngayon ng mga young people na nakakaranas na ng mga blessings sa ganito, hindi na sila gumalaw. Yeah. Ang kailangan ninyo para ma-appreciate ninyo yung comfort zone ninyo at hindi maging pabigat yung comfort zone ninyo sa buhay nyo, gumalaw kayo. Amen. Yeah. Ano ang ibig sabihin ng paggalaw ninyo? You put everything into application. Yeah. Kasi nasa comfort zone na kayo. Yung comfort zone ninyo, sana maging tulong sa inyo. Kaya nga sabi ko, yung safe zone, ginawa nating danger zone. Yeah. Bakit? Masyado ka na, hindi naman siguro mangyayari na sa akin yan kasi nandiyan dyan si Sir John, nandiyan dyan si Sir Dom, nandiyan dyan yung area leader ko, nandiyan Sir Ponching. Ay, Para bakit? sitahin East ako. yun? East? Oh, East. Para sitahin ako. Nandiyan dyan yung group leader ko, para sitahin ako. Pero ang tanong, bakit ka napahamak? Yeah. Hindi ka gumalaw. Ano yung galaw na yun, Sir Jow? Hindi ka nag-isip. Oh. Saan ang bagsak na ngayon? Immaturity pa din. That's right. Kaya nga, team focus ang pinakamagandang tandaan ninyo. Ito, panguli kong sasabihin sa inyo. Para hindi na kayo mapunta doon sa danger nung scariest thing na nangyari sa buhay namin. Maybe you can share something. Pero para hindi na kayo mapunta doon sa scariest thing ninyo, ang lagi nyong tatandaan, dapat ninyong wag i-despise ang word na kung saan magpapaalala sa inyo lagi Yeah. na ito yung pinaka nakakatakot na sitwasyon sa buhay mo na pwedeng mangyari. Kaya nga sabi dyan, but he that feareth the commandment shall be rewarded. You respect the word of God, okay? You follow what the word of God says, you will be rewarded. Ano yung reward na pwede mo makuha? Ayon sa topic natin na pinagpapatuloy, maturity. Yeah. Kaya nga, meron kang lakas ng loob that when you became a man, you will put away childish things. Amen. Kasi yan, sir, tingin ko, isa rin yan sa mga, generally speaking, Sir Jawa, Sir Dom. Isa sa mga scariest moment siguro ng mga kabataan ngayon, yung pag-put away ng childish things. Yeah. Kasi pag nilayo nila yan, parang ang pakiramdam nila, ay, may iwan ata ako sa mundo. May iwan ata ako ng mga pangyayari sa paligid. Kaya takot. But ang hindi nyo nakikita, lack of maturity yon. Kaya nga, kailangan nyo, you respect the word of God, obey what the Bible says, you will be rewarded. Ano yung reward na makukuha mo? Maturity. Yan ang pinakamagandang tandaan sa buhay yung people. Yeah, gusto ko lang basahin ito sinabi ni Ma'am Rona dito. Yes, scary talaga kung emosyonal at laglag ng prinsipyo.
laglag lahat ng prinsipyo. Laglag din tayo sa magandang kalagayan, mawawala sa isang iglap lahat ng pagpapala. Alam mo, totoo yan eh. And ang problema kasi is that ang pinaka hinahanap ninyo, young people, is that yung sinasabi ko, yung pinaka-control, alam mo yun, yung tipo na, ito, huli na natin sasabihin bago tayo magtapos. Ang pinaka-nakakalungkot is that sa marami young people, ito Sir Maki, gusto ko lang i-share. Ang pinaka-nakakatakot, focus, listen to this. Ang pinaka-nakakatakot ay yung mawalan ka na ng takot. Yes, sir. Amen. Amen. Yes, sir. Bars. Bible pala to. Ulitin ko. Yeah. Ang pinaka-nakakatakot ay yung mawalan ka na ng takot. Yung papasukin mo na yan, sir, hindi ka nasusunod sa Alam keep mo kung out. bakit? Nakakatakot na wala ka ng takot sa Diyos. Yeah. Nakakatakot na wala ka ng takot sa salita ng Diyos. Yeah. Nakakatakot na wala ka ng takot na mapahiya ang reputasyon ng Panginoon sa buhay mo. Nakakatakot na hindi ka natakot na masira din ang reputasyon mo. Kaya sabi ko sa inyo, nakakatakot pag wala ka ng takot. Lahat na gagawin mo eh. Akala mo kaya mo na. Wala kang takot eh. Wala kang takot na mapahamak. Wala kang takot sa sabi ko nga nito, yan ang pinaka isa sa dapat natandaan ng maraming young people ngayon. Yan ay mas nakakatakot pa sa multo. Yeah. At ang nakakatakot doon, At ang nakakatakot doon. hindi ka natakot kung ano yung magiging resulta ng buhay mo. Yes. Amen. In fact, Amen. kaya nga uulit-ulitin mo lang eh. Yeah. Kasi hindi ka natakot. Tsaka, Sir Dom, Sir Jao, ito lang nangyari rin kasi sa akin yan eh. Yeah. Ang nakakatakot dyan sa sinasabi ni Sir Jao na yung mawalan ka ng takot, you will act normal as if wala kang ginawa. Yes. Yan yung Amen, sinasabi amen, ko eh. amen. Oh, yeah. Nakakatakot na wala I'm ka ng telling you. takot. Sir, ito alam ni Sir Jao yan. Kung hindi pa nangyari sa akin yung ostracize ng isang taon, baliwala sa akin ang suspension, Sir Jao. Alam mo yan, ilan ang suspension sa academy? 2 weeks. Kahit Kasabay ang, hindi sir, ito, speaking lang ng di ba? But if you will take the word suspension, mabigat yun. yeah. Pero bakit di ka natakot? Kasi nawalan ka na ng takot. At ang Yes, sir. nakakatakot Amen. doon, Amen. yung hindi mo na wala ka nang pakialam sa equals. Yeah. Parang ang equals Yeah. na sa'yo lagi, Sir Dom, parang laging correct answer agad. Hindi mo Yeah. alam doon sa equals, pwede palang maging mali yun. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Kasi nakakatakot yan. Kasi maraming may ipuproduce kasi yan pag wala ka ng takot. Tama yung sabi mo, Lea, manhid ka na. Hindi lang sa manhid ka. Ano pa yun? Makapal na yung mukha mo. You see, all you thought, pag nagkasala ka, ano ba naman yan, Sir Maki? Saglit lang naman ang suspension. Importante, may mga friends pa rin ako. Iyo. Talaga ba? Ako, kaya yung sinasabi ko kay Pastor, yung karan, yung Pastor Hill, kaya dahil hindi nga nila, naalala ko, pinag-uusapan natin, isang lalaki na pinadala natin, naalala ko, sabi ni Pastor Hill, dito, pagka nasuspende dito, hindi na nga nila nananasa yung ostracize. Sabi ko, kaya nga binabalik ko yan, Pastor. Kaya alam ni Pastor Hill, sa full-time, pinapag-uso ko yung ostracize. Yung wala ka talagang kaibigan dito. Bakit? Pinili mo yan eh. Sabi ni Amen. Sir Nino kanina, anong sabi ni Sir Nino kanina? Ang dahilan ng pagsasama-sama natin ay prinsipyo. Kaya kung umalis ka sa prinsipyo, mag-isa ka dyan. Yun ang the best. Amen. Amen. Ang sumama sa iyo dyan, yun, parehas kayong wala sa prinsipyo. You see? Kaya ang sinasabi ko yan, yan ang Narinig yan, nakakatakot. Sarap. Mga young people, Team Focus, nakakatakot pag wala ka ng takot. Amen. Yan Amen. ang tandaan nyo. Diyan na muna tayo magtatapos. I hope ay maliwanag yung ating pinag-uusapan ngayon. Yes? So, alam nyo, tandaan nyo, Team Focus, sabi ko nga, bago natin mapakinggan ulit ang magbibigay ng special number ngayon, napaka-importante na, by the way, pinapaunahan ko lang, huwag kayong matakot sa nagbibigay ng special number. Linawin ko lang. Baka naman doon naman sila Sino ba? Hindi lang, inaano ko lang naman. Sinasabi ko lang, inaano ko lang, binibigyan ko lang naman ng, pasimula. Okay? So, tagal naman, no? Hindi, pero... Nasaan na ba? Habang naghahanda sila, pakibilisan nyo lang yung pagpe-prepare ng special number natin bago tayo magtapos. Ilagay nyo sa isipan nyo ito. Outcome palagi. Result. You see? Kaya nga pinag-uusapan natin ito eh. Di ba? Yan ang pinaka-nakakatakot, yung wala ka ng takot.
Because hindi mo na makikita sa sarili mo, you are very immature. Amen. Amen. Yan, ang sinasabi ko sa inyo. Yes, sir. Napaka-importante nito. Kaya, again, inuulit ko, para sa bawat isa, ay, sabi ni si Christy, Sir, baka mapanak ako ang maaga. Ay, tingnan natin. Alright, well, anyways, again, I hope ay pinagpala kayo sa ating mga pinag-usapan. And bago tayo magtapos, ay pakinggan muna natin, Sir Dominic, ang magbibigay ng special number para sa gabi ito bago tayo magtapos. Isang nakakatakot. Ay, hindi. Joke lang. Alright. Hello po. Alam mo kung anong title ng kanta nila? Ano? Awu. Oh. Ayun. Ano ba? Ready na? Loading? Wait, Ano loading? yan? -1? -1? Nakakatakot na to. Mukhang nakaka-excite ang special number na yan. Sabi ni Brother Ratidel. Ano, ready na? Okay. Baka may gusto ko, last encouragement na lang para sa mga young people natin. Encourage ko po kayo, wag po kayong matakot. Hindi. Hindi na to special number. Hindi, ako, sir. Ito. Ano, sir? Kabahan na sila. Hindi na nga to special number eh. Ayun, Sir Joe, ito maganda to yung prinsipyo na sinabi ni Pastor, no, Sir Dom. It is the most scariest thing when you put yourself in the situation where the devil is the one who is controlling you. Amen, amen. Kasi Amen. akala minsan kasi, Manhid sir, na. ng Team Focus, di ba, akala nyo, minsan, you're just following everything, di ba, sa ano. Pero, ang hindi nyo alam, yung mga sinusunod at inahabol ninyo sa mundong ibabaw na inyong ginagalawan, Yes, sir. isa yan sa mga arsenal ng Diablo. Amen, amen. Na pang-control. Amen. Diba? Na pang-control sa inyo. Kaya, yung focus, young people, sikapin ninyo na kayo ay mag-mature. Amen. Alright? Play nyo na yan. Basta yung sinasabi namin. Oo, wala yung masabi dito. Hindi. Ikaw Hindi, ba? sir, gusto ko lang pong dugtungan lang yung Team Focus. Isa rin na dapat yung abangan nyo, yung lalabas sa bibig nyo. Kasi pwedeng sabihin nyo rin na, ano ba, sinusunod ko naman yung sinasabi nyo, sir, ah. Inaabang ako yun. Sige, tuloy. Hindi, yung sinasabi ni Sir Joe kanina, di ba? Yung ang nakakatakot na mangyari sa buhay ng young people ngayon is yung wala kakatakutan. And ang susunod na doon, Team Focus, ang pumasok agad, naisip ko agad, ang lalabas kagad sa bibig natin. Ginagawa ko naman yung sinasabi nyo, sir, ah. That's right. Ginagawa ko naman yung sinasabi mo, ma. Pa. O, di ba? Kumbaga may katwiran ka pa, ang dami mong katwiran. Na alam naman, lagi na lang na tag na to, yung katwiran naman natin, wala naman sa salita ng Diyos. Kaya, yan lang po yung sa idadagdag ko, Sir Joe. Basta sinasabi ko sa inyo, napaka-importante talaga yan. Yes, sir. Napaka-importante talaga yung mahalaga na dapat na importante nilang isipin yung mahalaga ng mga bagay na yan. Bihirang importante yan. Oo, yeah. Palagay ko mas maganda ko si Ma'am Gina lang. Oo. Kaya na mo. Ang bira. Alam mo, Yan ang hindi niya nabasa. yan ang hindi Yes, nabasa Wito yan, Wito. Hindi sila natakot kay Ma'am Jean. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Diyan kayo matakot kay Ma'am Jean. Kahit ano sabi mo, ayaw tugtugin. Oh, yeah. Yan ang literal na Black Ang Widow. kanta nila, dakilang katapatan, pero kaya ni Ma'am Jenny tugtugan ng happy birthday yan. Oy, matindi ah. Atin. Sadyang tuyo. Ah? Happy. Kabahan ka Oh, kapag ang tumunog sa piano, Ano? tongdeng, tongdeng. Yeah, Kasi okay kahit natin. anong buklat mo ng sombo, kahit alma mater pa yan. Happy Tongdeng, tongdeng, tongdeng. Pero by the way, bago ko matapos, gusto ko naman, happy anniversary, Sir Roy Vincent Trinidad. Yun! Oy! Christy Trinidad. Amen! Yan. Happy anniversary po sa inyo. Huya, sir. Huya, sir. Happy anniversary sa inyo, sir. At dito lang kami, sir. Yeah. Happy anniversary, sir. Bukas yan, sigurado yan. Huya! Isi-celebrate Bukas. dapat ng ano yan, Team Prep, di ba? Oh, dapat celebrate ng team prep yan. Yes. Tagan nyo ng tongdeng, tongdeng. Hindi, happy kailangan, anniversary. sir, Nakalimutan natin Kung gusto ito. nila pakantahin si Sir Roy bukas, Oh. sabihan nila ako. Ito, teka lang. May nakalimutan tayong Ano batiin. nakalimutan? Medyo lumipas talaga yung panahon eh. Lumipas ang panahon. October 30. October 30. Sa nakita ko lang, tama yung Nakita info mo lang. ko. Info mo. Happy anniversary, belated happy anniversary, Pastor RJ, Ma'am Sheila. Ay, oo, tama, tama. Amen.
natin. Naalala ko yan, sir. Ngayon lang nung sinabi mo. Oh. Kaya happy anniversary yan. And Sir Roy again, pero ngayon talaga yung kay Sir Roy. Ngayon. Happy anniversary, Sir Sir Roy. Conrad, Ma'am happy Christy. anniversary. Naalala ko nung nakaraan, nagkwentuhan tayo, nabanggit mo sa akin. Yes, ngayon din daw. Bukas, sir, bukas. Bukas. Iba pa yung next week. Oh, wow. Kabahan ka. Yes, sir. Anyways, again, Sir Dominic, i-introduce mo na. Grupo po ni Ma'am. De, joke lang. Pakinggan mo natin, nakakanta po. Valorous Child. Mga from the group of Gen Z. Yeah. Sige, ano, bilis. Sa grupo po ng Valorous Jael. Yes, palakpakan naman natin. Amen, amen. Maraming salamat po sa napakagandang special Amen. number, no? Be strong in the Lord. Maraming salamat po sa grupo. Rejoice in the Lord. Ay, sorry, sir. Si Kuya Steve yun, hindi ako yun. Hindi ako yun. Yung kanta ano. Be Yo, strong. pagkatanog kasi, sabi mo kasi yun yung title. Sabi ko, rejoice. Sige, maraming salamat po. And so, sa pagpapatuloy ng ating segment ngayon, Brother JJ, no? Amen. Pupunta muna tayo sa mga kasamahan natin na nandyan sa Google Meet. Sila muna yung mga tatanungin natin sa gabi Amen. nito. So, sir, pwede niyo po bang ipakita
Abracadabra. Google Meet. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ayan, so muli atin tatanungin Brother JJ yung mga kasamahan natin, mamimili na. Pero meron ako napili mula sa station ni Brother Reland eh. Ayan, Brother Reland. Ayan. Pwede niyo po ba? Ayan, ipakita. Ayan. Sa tipas. Yung kasama mo dyan, wala na. Wow, ang liwanag. Hello po. Narinig po ba ako, sir? Oh, naririnig Narinig ka, ka, sir. brother. Ayan. Liwanag, sir. Ayan, maliwanag. Maliwanag. Sino, sir? Maliwanag yung sound. Ayan. Ba, meron kang pwedeng i-representative mo dyan sa iyong station. Kung ano yung natutunan nila sa topic natin sa gabi na ito. Sir, si EJ po. Ayun, si EJ, tama? EJ. Oh. EJ, magpakita ka. DJ. Tawag ka. Ayun mo, sir. Tawag ka. Hindi pwedeng ayaw. EJ. Ayan, so, yan. Magpakita ka. Pakita mo yung mukha mo. Ayan. Parang balot, sir. Oh, ayan. Brother EJ, magandang gabi sa'yo. Ayan. Magbigay ka Sinasarado naman niya sa yung amin ng maliwanag. natutunan mo sa gabi na ito. Ayan. Sige. Go ahead. Ikaw ko. Sige na. Ay. Ay, batay tayo dyan. Ang natutunan ko po ay yung about sa comfort zone. Oh, Hindi po natin namamalayan ang comfort zone po natin. Yun na po pala yung ginagamit ng Diablo para siraan yung buhay po natin. Tapos? Yun na yun, Hindi, may gusto pa niya sabihin eh. Yung lang daw, sir, naalala niya po. yun na po ako naalala po. Yun lang ang naalala mo. Ayun, sige. Ang naalala niya or yung natutunan niya na about sa comfort zone. Amen. Maaaring yung comfort zone, no? Medyo na comfort zone din siya kanina. Nasa comfort zone yata siya kanina kaya Kaya hindi niya na hindi maalala yung Kaya wala siya napakinggan naalala niya. eh. Yun, so pero maraming salamat sa'yo, Brother EJ. Ayan. So meron din isa, next. Yan, Mula may doon isa sa din po station dyan sa- ng South Yan. Border. Ayan. Mula sa station nila, Brother Lance. Amen, Sir Lance. Ayan. Brother Lance, meron ka bang dyan kasabahan na pwedeng mag-share ng natutunan nila? Po, I recommend Heartly para po sa Recommend? Wow. Wow. Iba yata yun ah. Heartly. Parang nominate ata yun. Wow! Amen. Hindi. Hindi, kasi Kailangan- tapos na yung lalaki. Oo, tapos dapat na yung babae lalaki. na naman. Babae Ikaw na lang, naman. ma'am, kasi ikaw naman yung nagtaas ng kamay. Hindi, tapos na rin yan eh, nung nakaraan. Ay, yung nakapula. Yung naka-red daw. Yung nakapula daw po, Umalis daw, special umalis. request. Si Sister Rachel daw. Sister Rachel. Wala tumakbo, nakita ko tumakbo eh. Ayun siya, nagtatago siya sa likod, oh. Sister Rachel. Sister Rachel. Ikaw daw, ikaw. Oh, yan. Ma'am, sister, pwede mo ba, sister, pwede mo bang may share Sis. sa amin kung ano yung natutunan mo sa gabi na ito? Sige, go ahead. Yung natutunan ko po is paano po natin i-handle yung pag matured po natin. Hindi po porket na marami po tayong natutunan, hindi po porket marami tayong naririnig, pero hindi po natin ina-apply sa ating sarili para po maging isang tinatawag po na bilang isang Kristiyano po. Saka po hindi po porket na marami ka pong ministries na sinasalihan po. Hindi po yun valid po na ikaw po ay sumusunod talaga po sa Panginoon. Kung alam mo po sa sarili mo na hindi mo po ginagawa ng tama kasi po napapanood po ng Panginoon kung ano po ginagawa mo. Yung tama po at mali. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, so maraming salamat muli sa mga kasamahan natin, mga young people na nag-share ng kanilang mga natutunan. Yan, si Brother And I hope- EJ at si Sister. Naniniwala ko lahat tayo ay may natutunan, no? So sobrang daming ang ni Brother EJ. Oo nga, sir, eh. Ayan, so sige Brother JJ, magpatuloy tayo. At Shout out. batiin yung mga kasamahan natin. Ayan, ang sorry. Batiin naman natin yung mga nag-send ng picture. Ayan, ang Ramos Station, ang Tipas Station, ang Munday Station, ang Escalada Station, ang Central East Station, at pati na rin ang mga nag-send na individual, si Rica Maydanao, si Queenie May, si Kim at si Sofia, si Prince and Brother Nelmar, ayan,
si Sister Angel, Sister Ruben Obidos, at Sister Ranidel. Ayan. Sir Ruben Obidos. Yan. Ruben Ayan, Obidos. maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in and salamat din muli sa mga nag-share ng kanilang mga natutunan. Maraming Amen. salamat po. Back to you, sirs. Amen. Maraming salamat, Brother JJ and Brother Steve. And I believe na bawat isa ay natutunan again sa mga nasa Google Meet crowd natin. Wave your hands up in the air. Yan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Thank you for being with us. Hello, Kim. And we're glad that ang bawat isa sa inyo ay nakatune in sa ating pong programa. And of course, ay mga stations na nandiyan dyan natin, no? May stations dyan. These are mga mission. Caloocan. Yan, nandiyan ang Caloocan Mission. Paniki. Yan. Ramos Paniki. Yan. Sino Daycare yan? center ata. Preacher. Sa Caloocan na yun eh. Ano ba yan? Kumakaway si yata? Preacher. Ano ba yan? Daycare Ayusin mo, center. Preacher. Yan. Alright, what's that? Sino pa yung mission na nandiyan natin? Meron ba? Ayan, Yan, sino yan, ba? Antique. Antique, yan. Amen. And next, sino pa nandiyan? Wala na? Mission? Wala na. Alright, again, maraming salamat sa lahat na nagsubaybay sa ating Facebook Live broadcast. At kami nagpapasalamat sa Panginoon na ngayon tayo po ay nagsama-sama muli para lumago. Lalo na kay Team Focus, tandaan nyo, ay pinaka nakakatakot ay yung mawalan kayo ng takot. Amen. You Amen. will never see Ang, the reality ng iyong maturity. Tsaka ano yun, sir, pag nawalan ka ng takot, nawalan ka na ng respeto, yan ang ibig sabihin. Totoo yan. Yes, sir. Marami na yan, damay na yan. Alright, muli maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa madilim naming camera. maraming salamat po sa inyo lahat. And once again, sa lahat ng mga sa Google Meet, thank you very much. At sa mga nandito na mga, live studio audience. Yan, live studio audience, kaway-kaway kayo dyan. And of course, ay yung mukhang kumunti sila ngayon, marami yatang nangaluluwa. Anyways again, maraming salamat. Wala daw See you allowance. again, ha? Wala daw allowance pamasahe. Wala. Kaya mas Once gusto again, na may pasok. kita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng ating programa, Sing Along! God bless you all. We love you all. Peace. Yep.